Morning po sa atin, sa mapagpalang umaga po muli at tayo po ay muling sasamba at magpupuri sa ating Diyos na buhay. At bago po tayo magsimula, hayaan niyo po na basahin ko ang sinabi at pangako ng ating Panginoon. Sabi po sa 1 John 4:4, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than is in the world." So mga kapatid, tayo po ay overcomer, tayo po ay more than conqueror because of God, dahil siya ay tunay na great sa ating mga buhay. Kaya ngayon po umaga, tayo po ay magpuri, sumamba sa ating Panginoon, ibigay natin ang the best na para sa Kanya, dahil because of Him, tayo po ay nakakaawit, nakakasamba kahit may pandemya, at tunay po na nakikita ng Diyos ang ating mga puso sa panahong ito, dahil siya lamang ang dapat papurihan at dapat itaas sa lugar na ito, sa ating mga bahay. Kaya po sa umagang ito, ang pagpapala po ng ating Panginoon ay sumayin yung lahat. Hallelujah!
hallelujah. Tunay po na tayo pong lahat ay tagumpay dahil sa Panginoong Yesus. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos na buhay. For He is magnificent, powerful, loving Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for being with us every day, Lord. Lord God, we are here, hindi dahil sa aming mga sarili, Panginoon. Nandito kami dahil sa kadakilaan mo, Panginoong Yesus. Sinasamba ka namin, Diyos.
Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat at tayo naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mahayag ang salita ng Panginoon at sa pagkakataon ito ay I hope na kayong lahat ay naririyan para sumubaybay kung kayo nagbukas ng Montalban Community Church of Jesus Christ sa Facebook page na po natin ay hayaan niyo pong ako'y humiling sa inyo na ipagpatuloy niyo po hanggang sa matapos sapagkat ito'y napakahalaga at pangangailangan natin sa panahong ito. At hindi na po ako magpapakahaba-haba sapagkat ang oras ay mahalaga. At ang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito ay ang kamangha-manghang mga bagay sa buhay ng mga totoong Kristiyano. Sometimes meron tayong maiisip na nabibilib tayo sa isang tao. Meron tayong hinahangaan at meron tayong mga iniidolong tao. Marami tayong binibigyan ng pinagtutuunan ng pansin o sa mga tao na namamangha tayo o kaya sa mga pangyayari o nagaganap, namamangha tayo. Paano nangyari yun? Mga ganong kataga na salita. Pero sa pagkakataong ito, nais ko pong tayo mag-aral sa salita ng Panginoon. Ang banal na kasulatan, hayaan natin magpaliwanag sa atin sa pagkakataong ito sapagkat ang pinaka-importante sa lahat ay ang katotohanan lamang na salita ng Panginoon. Liban doon, wala na pong magandang balita, kundi ang salita ng Panginoon lamang. So magpatuloy po tayo. May dalawang bagay lang po tayong aaralin sa ngayon. Dalawang bagay na tiyak ko, pag nalaman ninyo, tayo ay mamamangha. O salitang, wow, amazing. Ito'y parang nakamamanghang bagay sa isang tao o sa isang Kristiyano. So, tingnan po natin kung ano tong kamangha-manghang bagay na ito sa mga totoong Kristiyano. Pag-usapan natin mga totoong Kristiyano. Sapagkat marami nagpaprofesa sila Kristiyano pero hindi mo masisilayan ang bagay na mahalaga o yung nakamamanghang bagay sa kanila na sinasabi ng Biblia. Kaya tayo mag-aaral sa ngayon. Okay? Ang tema po natin, ang tema, pamagat po ng ating ang kamangha-manghang mga bagay sa buhay ng mga totoong Kristiyano. Ang verse po natin, dalawang verse po ito, pero pag-aaralan po natin yung context ng Pilipos. Pero gusto ko muna simulan ang mga bagay, ang salita ng Panginoon na sinasabi niya doon sa Roma 14, doon sa 17. Sa Romans chapter 14 verse 17. Ito ang sabi niya, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. So may binanggit dito na tatlong bagay, pero dalawang bagay lang ang pagtutuunan natin ng pansin na totoong mamamangha ka sa buhay ng isang tao sa Biblia na nakasulat o sa banal na kasulatan. Ay yun yung tinutukoy dito, yung kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain, inumin, o sabi niya dito, kundi ang taong ginawang matuwid. Ibig sabihin, importante itong salitang matuwid na to, sapagkat pag sinabing matuwid, ito yung totoong Kristiyano na sinasabi ko. Kanina sa ang mga kamangha-manghang mga bagay sa buhay ng mga totoong Kristiyano. Pag sinabing totoong Kristiyano, yung ibinilang kang isang matuwid. Yun yung tunay na Kristiyano, yun yung tunay na born again. Yung ang Diyos ang nag-declare na ikaw ay matuwid. At etong dalawang natitirang ito na bagay na ating aaralin sa buhay ng isang taong matuwid. Sa isang taong punong-puno ng pananampalataya at courage sa kanyang buhay na ipinapakita. Ito po ang sabi niya sa bandang huling praise po niyan, sabi niya, kundi ang katwiran, ang kaharian daw ng Diyos yun at ang kapayapaan at ang kalakasan sa Espiritu Santo. Pag ginawa ka matuwid ng Panginoon, given na yung Holy Spirit na meron ka. Pero ano yung kapangyarihan na banal na Espiritu sa isang totoong Kristiyano na mamamangha ka? Siya ay punong-puno ng kapayapaan. Punong-puno ng kagalakan. So aralin natin ang taong ito na sinasabi sa Biblia para makita natin kung gaano katindi yung kanyang
encourage sa mga bagong Kristiyano at doon sa mga tinuruan niya. At sinasabi pa po sa Roma 15, mahalaga rin po ito, kaya dito muna tayo nagsimula. Sa Romans chapter 15, verse 13, ito po ang sabi, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan. Ang kapuspusan ng pag-asa natin ay yung tayo'y panahanan tayo ng buong kagalakan at kapayapaan. Yung pala yung tunay na buhay ng pagiging isang totoong Kristiyano. Meron kang pag-asa doon sa kagalakan ibubuhos sa iyo at kapayapaan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sa pananampalataya. So, ibig sabihin dito, nagkakatugma pa rito yung sinasabing ang kaharian ng Diyos ay yung katwiran, yung kapayapaan, at yung kagalakan at kapayapaan. So, yun yung pananampalataya pala. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, ikaw ay ginawang matuwid. So, yun po yung mga ano nun. Upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, doon natin makikita na ang banal na Espiritu ang siyang nagbubuhos ito sa ating mga buhay. Yung kapayapaan, yung kagalakan na hindi natin kaya isalarawan. Hindi natin kayang i-contain, hindi natin kayang ipaliwanag. So, dito mamamangha talaga tayo sa buhay ng isang taong ito. I hope kayo ay ma-encourage din at lahat tayo ay matuto sa buhay ng taong ito. Okay, pumunta po tayo sa ating pinaka-text na ating pag-aaral. Main text po natin ay sa Filipos 4 hanggang 9. Babasahin ko po ng buo muna para maganda po. At habang binabasa ko, may iwan natin may ibang bagay, pero tuloy-tuloy natin itong aralin. Sabi niya po sa 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Makilala nawa ang iyong kahinhinan at sa lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Verse 8, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Bilang huli po, 9, ang mga bagay na iyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon na magpapatibay sa atin. Panatili po tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Ang salita niyo po ay buhay, ito po ay mabisa, ito po ay makapangyarihan. Hayaan niyo pong maliwanagan kami sa aral na amin nabasa. Tulungan niyo po kami, banal na Espiritu, nang sa gayong Panginoon, bawat salita na aming maririnig ay maintindihan namin, maunawa namin ang gusto ito. Nang sa gayong patuloy kami sumampalataya sa aming Panginoong Jesucristo na tagapagligtas po namin. At tumibay kami sa pananampalataya na kami makaririnig nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salita niyo po hindi nagbabago kailanman. Ito'y salita mo noon, ngayon, bukas, magpakilanman. Mananatili itong makapangyarihan at buhay. Hayaan niyo po ito, Panginoon, na maging pakinabang ito sa mga mananampalataya na nakikinig sa live streaming na ito. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin, Panginoong Jesucristo, banal na Espiritu. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na umakop, patuloy na magbigay sa amin. Sakupin niyo po ang aming kaisipan. Sakupin niyo po ang aming buong buhay. Na sa gayon,
patuloy na maghari si Kristo. Salamat po sa iyong karangalan, pakilanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Balikan po natin pag-aaral. 2 points lang po tayo, and I hope na makita natin kung ano yung kamanghamanghang itong bagay patungkol kay Pablo. Si Pablo po ay sa panahon ni Emperor Nero, 54-66 CE, ibig sabihin common era po yan, sinasabi niyan, siya ay nakulong doon sa Roma, sa Efeso. Kaya siya ay sumulat sa mga taga-Pilipi, pero siya nasa Efeso, sa Roman po yun, at siya ay nakulong doon sa Efeso, pero siya ay sumulat sa mga taga-Pilipos. Kaya pinaral natin to ay Philippians o Pilipos. Kaya itong pag-aaral sa Pilipos, siya ay unang pagkakakulong niya ito doon sa Roma. So, mahirap sa isang Kristiyano ang first imprisonment. Mabigat sa isang tao yung kauna-unahan mong nabilanggo. At doon mo ma-experience kung anong hirap. Parang first time mo, okay lang kung ilang beses ka na pabalik-balik eh. Pero si Pablo, first time niya ito na nakulong siya. So, ito ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Pero, makikita nandito kung anong meron na kabangha-mangha sa kanyang buhay. Na totoo naman na nasilayan natin sa kanyang mga sulat sa Pilipos. So, tingnan natin ito, chapter 4. Philippians chapter 4, verse 4 to 9, nabasa po natin kanina. So, tingnan po natin, ano ba ang pinakaunang points natin? Una, ang sinasabi niya dyan ay yung kagalakan. Sa verse 4, ito po ang sabi niya sa verse 4, magalak kayong lagi. So, ikaw, pag nakulong ka, meron ka pa bang kagalakan? Tingnan natin yung buhay ni Pablo. Kung paano siya nag-encourage, paano siya nagpapalakas ng loob sa mga manampalataya doon sa mga taga-Pilipos, samantalang siya ay nakakulong. Parang sinasabi niya, wag muna kayong mag-isip ng di maganda, mga naturuan ko, wag kayong magalak lang kayo. Magalak lang kayo. Pero, ang kagalakan, saan ba nagmumula? Ituloy po natin. Ang sabi niya, magalak kayong lagi, ibig sabihin, tuloy-tuloy ito. Pag ikaw ay nakulong, na unang-unang pagkakakulong, siguro sa buhay mo parang hindi ka na matutuwa, hindi ka magagalak. Sino bang taong nakulong na nagalak? Hindi ba wala? Pero si Pablo, ang sinasabi niya kagalakan, hindi siya natutuwang nakulong. Ang ibig sabihin ito, kagalakan sa Panginoon. O, sundan natin. Magalak kayong lagi sa Panginoon, sapagkat ang kagalakan ay nagmumula sa Panginoon. Kahit ano palang mangyari sa buhay natin, pag ang Panginoon ay may kilala kang Panginoon na tagapagligtas, magagalak ka. Bakit sinabi niyang nagagalak siya? Kasi bakit? Hindi kayang hadlangan ng kanyang paglilingkod sa Panginoon ang pagkakabilanggo niya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung kanyang kagalakan. Ibig sabihin kasi, bakit siya nakulong? Ang tanong dito, nakulong si Pablo dahil sa pangangaral tungkol kay Kristo. So, yung ibig sabihin doon, dahil sa relasyon mo sa Panginoon, tuloy-tuloy ang kagalakan mong maglingkod sa Panginoon. Kahit nakabilanggo na siya, naglilingkod pa siya, susulat pa siya sa taga-Pilipos, yung nabisita niyang Pilipi, sa lugar ng Pilipi, maraming Kristiyano doon, siya yung nag-missionary, pero hindi niya pinaintulutan na mahadlangan ang kanyang pagkakakulong. Nagpatuloy pa rin siyang mag-mentor. Amen. So dito natin makikita kung gaano kagalakan niyang maglingkod sa Panginoon. Hindi ko sinasabing siya'y nagagalak na makulong. Kasi sinong taong nagagalak, pero naandun sa kanya yung kagalakan. Okay lang to, bakit masaya ako sa Panginoon? Gagawin ko pa rin yung aking tungkulin bilang isang mentor, bilang isang tagapangharal kay Kristo na ang aking Panginoon na pinaglilingkuran. So wow, amazing! Nakaka-amaze ang buhay ng tao ito. Kaya ang sabi natin sa pamagat natin, ang kamanghamanghang mga bagay sa buhay ng mga totoong Kristiyano, sapagkat si Pablo ay totoong Kristiyano. Totoong mananampalataya. Kasi bakit? Hindi siya tumigil. Nagpatuloy siyang maglingkod dahil galak na galak ang puso niya sa Panginoong maglingkod. Yun po yung ibig sabihin nito. Huwag tayo mamali ng context. Baka sabihin natin, para na pala itong nawawala sa pag-iisip. Nakulong na nga. Diba? Hindi po yung ibig sabihin nun. Kahit anong sitwasyon mo, kung meron kang Panginoon, nagagalak kang gawin yung mga bagay na pinagagawa sa iyo. Masayang masaya ka na gawin ito. Walang makakahadlang.
Amen? Okay, tingnan natin. Tingnan natin yung sinasabi sa Psalms 16 verse 11. Ito po ang sabi niya. Iyong ituro sa akin ang landas ng buhay. Pag meron kang Kristo sa buhay mo, siguradong may landas ka ng buhay. Pero ito sabi niya sa pangalawa, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. You know what? Pag na kay Kristo ka, ang kapuspusan ng kagalakan sa kanyang presensya. Pag may relasyon ka sa Panginoon, mahalaga yung sinasabi kanina yung matuwid, ginawa ka matuwid. Bakit? Siguradong ikaw ay may relasyon na sa ating Panginoong Jesus, may relasyon ka na sa Ama. At ito ang sinasabi niya sa English, in your presence is fullness of joy. Alam niyo yung kantang yan? Kanta po yan. In your presence, there is fullness of joy. In the right hand, there are pleasures evermore. Ano ibig sabihin sa yung kanang kamay? Ako ay may kagalakan lubos. Walang hanggang kagalakan. Kaya makikita mo sa buhay ni Pablo yung walang hanggang kagalakan niya kahit may nangyayari sa kanya, kahit nabilanggo siya, may sinabi siya sa isang sulat niya na kahit siya ay nakabilanggo, hindi mapipigil ang pangangaral niya kay Kristo. Diba? Ano ibig sabihin? Dahil mas bilanggo ko ni Kristo, hindi ng mga rehas na ito. Iyon ang kagandahan sa kanya, hindi mapipiit yung kanyang pangangaral. Diba? Kaya kasi bakit? Punong-puno siya ng kagalakan. Amen. Kamanga-manga ang buhay ni Pablo. May isang verse pa po tayo, sabi po sa Nehemiah, sinusuportahan ko lang po ito, yung kagalakan galing sa Panginoon. Kaya yung buhay ni Pablo ganon. At may mga ibang tayo sa Biblia. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sa dulo po siya ng praise. Sabi niya, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay iyong kalakasan. For the joy of the Lord is our strength. So anong context itong Nehemiah ito? Si Nehemiah, nag-build siya ng wall, at si Ezra na kanyang punong saserdote nagsalita, binasa yung nangyari sa buong Israel. Kasi sila na-conquer sila, nakubkob sila ng Babylonian, di ba? Ngayon bumabalik na sila doon sa wasak na lugar nila, di ba? Parang okay na lahat, pero sila naiiyak sila. Bakit nangyari sa kanila ang pagkubkob, na naalipin sila ng mahabang panahon? Umiyak sila habang binabasa yung ni Ezra, yung mga kasaysayan ng kalahi nila paggaling sa Egypt. So ano sabi dito? Hindi, sabi niya, eat the pot and drink the sweet. Sabi niya doon, ito yun. Ito yung context nun. Sabi niya, for this is the Lord, ang sabi niya, for this day is holy to the Lord. Banal ang araw na ito. Bakit? Nagdiriwang tayo, huwag kayong umiyak. Ito sabi ni Ezra, na kanilang punong saserdote. Kaya awit pa rin ito kinakanta natin ito This day is holy to the Lord. So don't be grave but shout for joy. Because ang sabi niya rito, sapagkat for the joy of the Lord is our strength. Alam niyo po ba, ang tunay na kalakasan ng tao, hindi naman yung mga bagay dito sa mundo. Makita niya ka, kundi ang kalakasan na galing sa Panginoon ay magkaroon ka ng kalakasan, ng kagalakan. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay nito. Okay. Ayos po yun. At ito po yung katunayan o anyo, kagalakan mula sa Panginoon. Ito yung nakaka-amaze sa buhay ni Pablo. Anyo ng tunay na kagalakan sa Panginoon sa buhay ni Pablo. At maaring ito, may ano natin sa ating mga buhay ito. Una, hayag ito sa mga tao. Ang kagalakan ito na nararamdaman ni Pablo ay nakikita ng mga tao. Sa kanyang sinulat niya, magalak kayong lagi, inuulit ko, magalak kayo sa Panginoon lagi, inuulit ko, magalak kayo. Bakit sinabing inuulit ko? Ibig sabihin dito, huwag kayong basta-basta malulungkot. Huwag kayong malulungkot sa nangyari sa akin. So bakit? Ako nga, masaya ako nagagalak ako maglingkod sa Panginoon Sana magpatuloy din kayo sa paglago bilang isang manampalataya ni Kristo. Wag matuon ang pag-iisip nyo sa akin.
Yun ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Kaya ang sabi niya rito, unang points natin, sa under po yan nakagalakan mula sa Panginoon sa buhay ni Pablo na nakamamangha. Ito yung anyo ng kagalakan sa Panginoon nung meron tayo sa Panginoon. Una, hayag ito sa mga tao. Verse 5, ito po ang sabi niya, makilala ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Pag sinabing kahinhinan, gentleness. O kaya, isang may kaugnayan ito sa patient. Si Pablo, nung nakakulong, siya ay may kahinhinan. Hindi siya lumalaban doon sa mga nagpulong sa kanya. So, illegal yung kanyang pagkakahuli. Mahirap yung katayuan niya dahil nangaral lang kay Kristo. Nakulong ka na. Diba? So, parang unfair yun. Unfair yung buhay niya doon sa loob. Hindi siya nag-complain o hindi siya, meron pa rin siyang gentleness. Meron siyang kahinhinan. Bakit? Pwede niyang awayin yung mga bantay bilang gutom eh. Hoy, kayo. Bakit niyo ako kinulong dito? Hindi ako nararapat dito. Hindi niya pinagtatanggol ang sarili niya sa katayuan niya ngayon. Bakit? Okay pa naman siya. Bakit? Nakapangaral pa rin siya. Liban na lamang pagka yung dila niya ay pinutol. Hindi na siya makapangaral. Diba? Alam niyo ba, ang kahinhinan ni Pablo, kung papaano ito, yung mga bantay bilangguan, naturuan niya rin. Napaka-gentle. Napakaganda ng buhay na example ni Pablo. Hindi siya nakipag-away doon sa bilangguan. O hindi siya naging mayor-mayor doon. Kasi ang kulungan dati talagang isa-isa lang. Pero nakapakaw ka, ka talaga. Ang hirap ng katayuan ni Pablo, pati leg mo may taling kadena. Pati yung kamay mo, pagka mas malupit yung ginawa mong kasalanan, lalagyan ng patong talaga yan na mabigat. Hindi magkamot na ulo, hindi ka makakamot. Pero siya, meron pa ako sa paa, sa leg, pero kaya niyang magsulat. At alam niyo ba ang sulat na ito, bago makarating sa Pilipos, dadaan muna sa bantay pinto. Paano pumayag ang mga bantay pinto na mapadala ito? Alam niyo kung bakit? Dahil sa kahinhinan at dahil sa ugaling nakita kay Pablo. Kaya ang sulat na ito ay nakarating mismo sa atin. Hallelujah! Ang laki ng magagawa ng gentleness. So, bakit tayo nakakapag-aral ngayon patungkol sa buhay ni Pablo? Dahil doon sa kanyang ugali na binigay ng Panginoon. Saan nagmula yun? Galak na galak siya. Dahil yun ang kalakasan niya. Hindi niya sinisisi yung mga bilanggo, yung emperor, hindi niya sinisi. Naging maganda siyang patotoo. Bakit? Dahil sa kanyang gentleness. Wow! Amazing ang buhay ni Pablo. Sana ganun po tayo. Tayo mga Kristiyano sa ngayon. Sinasabi natin, tayo mga totoong Kristiyano. Pero, may kagaspangan pa rin ba tayo? Mabago tayo makita natin, masalamin natin ang buhay ni Pablo. Even sa akin, nakikita ko. So, kailangan ganun tayo. Ano man sitwasyon, meron na nga tayong baha, meron tayong mga dilubyong pandemic, di ba? Ano yung ating ugali? Gentle pa rin ba tayo? Kung tayo hindi matulungan ng gobyerno, gentle pa rin ba tayo? O nagsasalita tayo na hindi maganda, patawarin tayo ng Panginoon. Amen. Para makarating sa iba, sa mananampalataya, ang buhay mo, nakapuri-puri sa Panginoon, ay maging gentle po tayo. Yun po yun. At ito po, sabi niya, sa pangalawa, hayag ito sa mga tao, o sa, ito'y kahinhinan, o gentleness, si Pablo po yun, meron po siya. At ang kasunod niya ay, sa verse 5b, ang Panginoon ay malapit na. Ano ibig sabihin na malapit na? Alam niya sa sarili niya, hindi yung babalik ang Panginoon na ira-rapture siya. Totoo po yun, ira-rapture ang mga Kristiyano. Pero ano ibig sabihin niya sa context nito na malapit na ang Panginoon? Sabi niya rito na ang Panginoon ay malapit na. Yung sinasabi doon, namiminto na ang Panginoon, mag-rapture na. Maraming sabi niya ngayon. Totoo po yun. Pero ano ibig niya sabihin dito sa context na ito? Ang sabi niya rito, ang Panginoon ang matuwid na hukom. Ang context yung gusto niya sabihin na hindi ko ipagtatanggol ang aking sarili sa mga gobyernong ito. Bakit? Ang Diyos naman talaga ang tunay na hukom ko. Ang tunay na matuwid
at makatarungan na hukom na pinaglilingkuran ko ay siguradong maayos ako, maitatama ang aking buhay. At para sinasabi niya dito, sapagkat etong nangyayari sa buhay ko ay matuwid ang ginagawa ko, ibig sabihin, babalik ang Panginoon dito upang hatulan niya ang mga taong liko ang pamumuhay. Nabasa rin ito ng mga bilanggo doon, maaaring yung mga bantay pinto doon, di ba, parang, wow, ang galing naman ito. Ibig sabihin, natatakot na yung mga tao doon, ay kailangan pala gumawa tayo ng matuwid. Kasi meron talaga matuwid na hukom. Ang Panginoon ay malapit na. So, ganoon yung ibig sabihin ni Pablo dito. So, hindi siya nakipag-debate, hindi siya nakipaglaban, kundi pinakita niya kung ano yung Panginoon na pinaglilingkuran niya. Ito'y matuwid na hukom. Yun na sinasabi niya dito. Yun lamang po yun. Pangalawa, anyo ng tunay na kagalakan sa Panginoon. Pangalawa, hindi na babalisa sa anumang bagay. Alam mo, pag nakulong ka, marami kang pangangailangan. Hello? Damit, tubig, pagkain, tulugan na maayos. O baka kailangan mo pa sa ngayon, katol, pagka malamok. Diba? Kailangan mo pampayad ng mga lotion. Sa panahon nila, walang ganun. Diba? Marami kang kailangan, unan. Pero pag nakakulong ka sa isang kulungan, doon sa Roma, pag nakita mo yung katayo ng tao, titindig ang balahibo mo sa hirap. Siguro, puro daga rin siguro, mabahong lugar. Marami kang kailangan. Pero bakit si Pablo sinabi niya, huwag kayong, basahin natin, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. So, bakit niya nasasabi ito doon sa mga taga-Pilipos? Baka kayo nababalisa na kung ano katayo ako dito, huwag kayong mabalisa. Ito'y nagtuturo siya habang nakakulong siya, nagpapalakas siya ng loob sa mga tao. Kasi baka ang mga tinuturuan niya na salita ng Panginoon, yung naaralan niya, baka sila pa yung mas nababalisa kaysa sa kanya. So ano ibig sabihin dito? Pinapakita ni Pablo na siya nga ay hindi nababalisa. Sapagkat, para sinasabi niya, okay lang ako dito, hindi ako nagugulumihanan. Ang isip ko lamang, sinasabi siguro ni Pablo dito, ang iniisip ko lamang, paano ko maipadala ang mga sulat pa sa ibang aking pinuntahan. O sulat, yun ang pinoproblema niya. Maaring siguro yung susulatan, maaring siguro yung mga pangangailangan sa sulat, o yung papel, o kaya yung mga, kasi nakarolyo lang naman yung sinusulatan nila mga tinta, yun ang pinoproblema niya. Bakit? Ayaw niya pabayaan yung mga na-mission niya. Kasi nag-missionary po siya. Yun ang kanyang thinking. So, wow! Ang ganda ng ugali, ang ganda ng kanyang pinakitang ugali dito kahit siya ay nakakulong. So, ito po. Tignan natin. Hindi nababalisa sa anumang bagay. Marami po ang tao po pwede mabalisa sa anumang bagay. Pero si Pablo hindi nabalisa. Iyon po yung pangalawang anyo. Sa 6a po yan. Verse 6a. At pangatlo, ano nangyari sa buhay niya? Lalong umiinam ang relasyon niya sa Diyos. Wow! Biruin mo kahit nakakulong ka, kahit ikaw pala may dinaraan ng problema sa ngayon. Makinig kayo mabuti. Kung ikaw pala o isang tao pala ay dumaraan sa napakatinding problema, kapag pala ikaw ay may relasyon sa Panginoon, babalik at babalik ka sa Kanya. Paano? Pananalangin. Basahin po natin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin, napapag-igi niya lalo ang relasyon niya sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo, minsan tayo mga Kristiyano, pag wala ang problema ang Kristiyano, naglalagalag. Walang iniintindi, hindi na masyado nagpe-pray. Bakit? All things okay. Pero pag may problema, saka lang magpe-pray. No, hindi ganon. Si Pablo, talambuhay, talagang nananalangin siya. At lalo pang napag-igi, bakit? Hindi na siya nakakabalang lumakad. Bakit? Nakaupo lang siya. Kahit nakapakaw ang niya, nakaupo siya, masarap manalangin nang walang distorbo. Amen? Mas lalong umigting, mas lalong lumapit, mas lalong lumaki ang kanyang pagkitiwala sa Panginoon. Sa tingin nyo ba, yung sinasabi rito ng pagpapakita ng gentleness niya,
Alam niyo yung mga bantay pinto, tinitignan din siya doon kung anong ginagawa niya, narinig siguro yung mga panalangin niya. So makikita natin ang buhay niya, hayag na hayag sa lahat. Sa kulungan, sa mga tinuturuan niya, alam yung nangyayari sa kanya. Kaya nabalita rin si Pablo, marami sumampalataya nung panahon niya. Kahit yung mga nakabilanggo, tsaka yung nabalitaan yung ginagawa niya. Kita mo na nanalangin. Ang buhay niya nga, di ba sa Acts, di ba? No, meron siyang binalikan na masamang espiritu, si Silas ang kasama niya, di ba? Sabi, yan yung mga kataas-taas ang anak ng kataas-taas ang Diyos, alipin ng kataas-taas ang Diyos. Ipinag-pray niyang ganyan, di ba? Anong ginawa sa kanya? Di ba nakulong silang dalaw ni Silas? O anong ginawa nila sa kulungan? Nanalangin, nagpuri, nang sumawit ng himno, salmo. Hindi ba yung bantay pinto natakot? Di ba? Nayanig yung buong kulungan. Bakit? Likas na sa kanya yon. Amen? Yung magpurit, magpasalamat, manalangin, at mapainam niya palalo ang relasyon niya sa Panginoon ng kanyang pinaglilingkuran na na-encounter niya doon sa Damasco. Sino? Si Jesus Christ. Mas lalong lumalim ang relasyon niya sa pamamagitan ng panalangin. Okay, at daing. Alam niyo, hindi naman siya dumaing doon sa sa mga bantay preso ba? Kailangan mo ganito, kailangan ganito. Dumaing ba siya doon sa mga miyembro niya rin? Sa kanyang nasasakupan, yung mga tinuturuan niya? Kailangan ko lang doon mga kapatid. Hindi. Kaya nga bandang huli dyan gumawa yung mga kung ano yung pangangailangan niya, hindi siya humingi. Amen. Hindi siya na-bothered, hindi siya nag-alala. Diba? Bakit? Meron siyang Panginoon na nakakaalam na lahat ng bagay na kanya pinaglilingkuran. Okay. Pang-apat, magpasalamat lagi sa anumang sitwasyon. Hindi na putol yung pananalangin. Alam nyo, minsan, ang dami natin maaari pagpasalamat. Etong pandemic, etong bulkan na sumabog, etong pandemic na dumaan na ilang buwan hanggang sa ngayon, meron pa. Etong bahan dumating ito, ano marinig mo sa tao ngayon? Kung sino-sino yung sinusumpa nila, kung sino-sino yung kanilang sinasabihan na hindi maganda. Diba? Imbis na magpasalamat sa Panginoon. Kaya ako, sabi ko, nagtuturo ako dyan sa labas, maraming tao dyan nakaraang gabi. Sabi ko, alam nyo, ang dami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Anong unang-una? Tayo'y nabuhay. Hindi tayo naanod ng baha. Hindi tayo nalunod sa baha. Kasama pa rin natin ating pamilya. May pagkakataon pang pasalamatan ng Panginoon. May pagkakataon pang may manawala man sa atin. Pero may pagkakataon pang maisaulian, magkaroon ka ulit niyan. Dapat may pagpasalamat. Diba? Pero ano nangyayari sa atin? Ang dami nating reklamo. Lahat na lang, hindi dumating ang relief, may mga ganun pa, nagalit. O kaya hindi umabot sa relief, di ba? May tulong gobyerno, hindi nakarating kung ano sinabi sa gobyerno. Hindi ba? At tunay na Kristiyano, mamamangha po kayo, nagpapasalamat. Daing, napainam niya ang relasyon sa Panginoon at nagpapasalamat. Si Pablo, nagpapasalamat pa siya kahit nandun siya. Bakit? Hindi talaga napipilan ng kanyang bibig at kanyang pagsusulat. Pagpupuri, panalangin, napipilan sa pagsusulat, hindi napigilan ng kanyang paglilingkod. Yun yung pinagpapasalamat niya. At syempre, bandang huli, sa katapos-tapusan, syempre, yung mga tao, mga nagtiwala sa pangangaral tungkol kay Kristo, na siya ang ginamit, tumulong din sa kanya bandang huli. Hindi ba? Sila ay prapo dito, di ba? Kaya nga, all things, sabi niya, magagawa ko lahat ng bagay nito dahil kay Kristo, hindi ba? Kaya kong magtagumpay dahil kay Kristo. Kung wala kang relasyon kay Kristo, hindi mo kaya magtagumpay. So ano po pa? Tuloy po tayo bilang nasa kagalakan pa rin po tayo. Kagalakan mula sa Panginoon, ito'y napakakamangha-mangha. Sa mga pangyayari, sa mga nakaraan, o mangyayari pa, sa present o sa darating, ano dapat ang ating gagawin? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Lahat ng bagay, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon na ating pinaglilingkuran, na ating tagapagligtas. Sa mga awit, 126 verse 5, ito po sabi niya, sila'y nagsisipaghasik ng may luha ay magsisiani na may kagalakan. Alam mo ba, pag ikaw pala ay lagi nananalangin sa Panginoon, nagpapasalamat, minsan lumuluha ka, minsan hindi naman, okay lang. Hindi naman lahat ng pagkakataon na iiyak ka sa pagpanalangin mo. Lahat ng bagay na ito, alam niyo po ba, ang kapalit po ng inyong pagluha ay kagalakan. Ito sinasabi sa mga awit, 126 verse 5. So, kahit na maghasik ka na maghasik, ibig sabihin, pag tumutulong luha mo, isinusumbong mo sa Panginoon lahat ng bagay.
Si Pablo ba, sinumbong niya yung mga bagay doon sa mga bantay pinto? Ito ang ginawa sa akin eh. Hinagupit ako ni kasama mong yan, no? Ang lakas. Diba? Hindi siya nagsumbong. Saan siya nagsumbong? Sa Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Sapagkat matuwid ang kanyang Panginoon na pinaglilingkuran. Ganun din naman tayo. So, kanino tayo? Dapat doon sa Panginoon natin sasabihin ang mga bagay na hindi natin masabi sa kapwa natin tao o kapwa Kristiyano o sa kapatid, magulang. Hindi natin masabi sa Panginoon natin, iiyak. Alam mo, pag iniipon natin, naiipon yan. Alam mo, ang sabi ng Panginoon, iniipon niya sa kanyang palad ang iyong mga luha. At alam mo, pagdating ng tamang panahon, mapapalitan ang iyong pag-iyak ng pagkagalakan, lubos na kagalakan. Bakit? Alam niyo po ba, ang paghahasik niyan ay may magandang idudulot? Una, sa inyo at sa kapaligiran. At sa lahat ng nakakakita sa iyo. May impact po yan. Meron pong kapangyarihan po yan. So, ganun po yun. In Matthew chapter 6, verse 6, ito po sabi, dadapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong sulid, at kung may lapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na sa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. O He will give you the reward. May reward ka sa Kanya. Meron kang gantimpala matatamo sa Kanya. Bakit? Sinasabi mo sa Kanya, hindi ka reklamo na reklamo sa tao. Kung dumadaing ka, tao ka pa rin dumadaing. Excuse me, walang may tutulong sa iyo ang tao. Ang Panginoon na yung pinaglilingkuran ng Ama sa langit ang magagantimpala sa iyo. Bakit? Tapat ka sa Kanya, sinasabi mo sa Kanya. In John chapter 16, verse 20, katotohanan at katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo magsisiyak at magsisitaghoy, datapwat ang sanlibutan ay nagagalak. Sometimes, pagka ginawan ka na hindi maganda, diba, parang iba yung trato sa iyo ng mundo dahil sila mapepera, tapos ikaw walang-wala ka, nakulong ka, halimbawa lang ganun, diba, wala kang magawa. Alam mo sila natutuwa, bakit may impluwensya sila. Pero sabi ng Panginoon, okay lang yan. Sabi niya, ito sabi niya, magsisiyak kayo, magsisitagoy kayo, dato pa sa sanlibutan ay magagalak. Kayo yung mga lulumbay, sometimes talaga, kasi tayo, pinanganak tayo na may kalumbayan. Job chapter 5 verse 7, di ba? Sinabi niya po yun, di ko lang nilagay dito. So, ang tao ay pinanganak sa kabagabagan. Ang tao, pag sinila, pag nagkaisip yan, mamamroblema na rin yan, darating ang time. Di ba? O, sabi niya, magkakaproblema yan, malulumbay yan. Datapwat ang iyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Hallelujah! Dapat lagi natin tinitingnan nyo na positibo. Kung meron kang kalumbayan, ikaw man dumarating ngayon sa pagkapighatian. Kalumbayan, kalungkutan, kawalan. Alam mo, darating ang time, pag nagtiwala ka sa Panginoon, isumbong mo sa Kanya, ipanalangin mo, magpasalamat ka sa Panginoon, mapapalitan niya ng kagalakan. Yan po ang pangako ng ating Panginoon Jesucristo sa Kanyang mga lagad at gayon din naman sa atin. Sa mga awit 37-39, ngunit ang kaligtasan na matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta o fortress sa panahon ng kabagabagan. Pagdating na ikaw nababagabag, punta ka doon sa matuwid na Diyos na Panginoon natin. Siya yung ating tagapagligtas na magiging kuta natin siya. Pag sinabing kuta, kampo yan. Siya yung magiging kampo mo. Ibig sabihin, pagsasanggalang ka, ipagtatanggol ka ng Panginoon sa anumang sitwasyon. Okay? Ganun po yan. Sa huling verse po natin, tatalakay na po yung pangalawang sa mga awit 91 verse 15, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Yun ang kagandahan pag may relasyon ka sa Panginoon. Sabi niya, ako'y isa sa Kanya sa kabagabagan, ang iniligtas siya at pararangalan. So hindi naman sinasabi ng Panginoon, alisin ka doon sa kababagan eh. Ang sabi ng Panginoon, sasamahan ka niya. So sometimes, pag may problema tayo, ito panalangin, Lord, alisin mo yung problema. Lord, tanggalin mo yung problema sa akin. Si Pablo, sinabi niya ba yun, Lord, alisin niyo po ako, problema ko dito, nakakulong ako. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita sa iyong kabagabagan, yung kalumbayan, sasamahan kita. Sa paghihinagpis mo, sasamahan kita. Bakit? Pagkasama mo ang Panginoon, may imposible pa bang bagay? Wala na imposibleng bagay. Kaya napakasarap ng meron kang Panginoon na tagapagligtas, fortress,
kuta. Bakit? Sasamahan ka niya. O, namamblema ka na, ako bahala dyan. Di ba? Ibig sabihin, hindi naman sinabi, sige anak, alis kita. Hindi. Alam mo, kaya mga Kristiyano, hindi lumalago. Gusto niya, malis lahat yung problema niya. Hindi niyo po ba alam, ang problema, yan ang nagpapatatag sa mga Kristiyano? Yan ang nagpapadalisay ng pananampalataya ang niligay niya sa atin. Diba? Gaya ni Pablo. So, wow. Pangalawang points, bibilisan ko po. Ito po'y kapayapaan. Kapayapaan mula sa Diyos. Kasi may kapayapaan na nagmumula sa libutan. Pero may kapayapaan din naman nagmumula sa Diyos. Mahalaga po ito sapagkat ang kapayapaan dito sa mundo ay pansamantala. Hindi ito manatili. Ang kapayapaan dito ay pansamantala. Amen. So, punta nga ng Mercury Drug, may mabili ka bang kapayapaan? Wala po. Sa Panginoon, meron tunay na kapayapaan. And verse 7 na Philippians chapter 4, verse 7a, ito po sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos, ibig sabihin, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Meron talagang tunay na kapayapaan sa mga tunay na Kristiyano. Points. Ang magagawa ng kapayapaan ng Diyos sa buhay ng totoong Kristiyano, sa buhay ni Pablo, ito po ang nasilip ko. Ito po nakita ko. Sa kanyang sulat, unang points, sabi niya, hindi mo lubos maisip. Ang kapayapaan na meron ka, hindi mo maintindihan kung paano mo isalarawan. Alam niyo po, nung nagbaha po dito, konting kwento lang po ito, nagbaha po dito, ako'y natutuliro na, parang nakita ko na yung hagdanan dyan, isang baitang na lang. Sabi ko, nag-iisip na ako ng para itawid ko yung mga anak ko dyan. Isa rin pala kami iniisip ng aking kapatid. Pupunta na kami dyan, sabi ko, kahit malalim ang tubig dyan sa may bubong, susuungin ko dahil natataranta na ako. Alam niyo, dumating ang time. Bigla akong pinaupo ng Panginoon doon. Kasi alam niya na, pagka nakita ko pang tumaas doon, ang desisyon ko kasi sa isip ko, pag tumaas pa ng konti sa isang baitang, na last na baitang na, sabi ko, ay aalisin ko na yung mga anak ko dito. Iiwanan ko lahat ng rito. Yun ang isip ko. Pero nababagabag na aking puso. Alam niyo, dumating ang time, pinaupo ako sandali ng Panginoon. Habang nag-iisip ako, nahimbing ako. Binigyan ako ng kapayapaan ng Panginoon. Wow! Nagising ako, sandali-sandali lang naman, siguro 15 minutes. Binigyan ako na himbing ng Panginoon na 15 minutes, mga ganun lang. Simpleng oras lang. Pero sabi ko, ano nangyari? Bumaba na po yan, sabi ng pamangkin ko, bumaba na po yan, pastor. Bakit? Saan ba yan kanina? Muntik na po tayo abutin, ganyan na lang po. Ha? Sabi ko, Lord, salamat po, binigyan niyo po ako ng kapayapaan kasi pag nakita ko tumaas pa ng ganon at konting-konting lang, idediretso ko talaga yung anak ko doon, ibabaybay ko doon hanggang papunta doon sa third floor doon sa kabilang bahay. Pero ang layo po noon, ang dami namin dadaan ng bubong na lubog, ang tubig. Ang bahay namin, konti na lang, bubong na kalitaw, ganyan na lang po. So doon sa kapitbahay naman namin, napakalaki na ng tubig, siguro hanggang bewang na po kasi lubog yung bubong nila. So, napakabuti ng Panginoon, binigyan niya ako ng himbing na kapayapaan. Alam niyo po ba ang kapayapaan ay tunay na rest? Ay tunay na kapahingahan? Kaya hindi ka mababalisa. Kapag Kristiyano ka, lalagyan ka ng Panginoon, bubuhusan ka ng kapayapaan at kapahingahan pag ikay dumarating ang ang kabalisaan mo. Amen. Nagtaka po ako noon. Ngayon, nung nakaraan ko na sinabi, salamat Panginoon, pinagpahinga niyo po ako ng sandali para hindi ko na makita tumaas yung tubig. Mabuti ang Panginoon. Okay, tuloy po tayo. Kapayapaan. Ang magagawa ng kapayapaan ng Diyos sa buhay ng mga totoong Kristiyano, sa buhay ni Pablo, ito hindi lubos maisip sa larawan. 7b, yun po ang sabi niya. Ano sabi niya? Na di masayod ng pag-iisip. So, yung buhay ni Pablo, hindi mo kaya isalarawan kung anong kasagalakang meron siya. Kung ano yung laman ng kanyang kaisipan na punong-puno ng kagalakan. Dahil may kapayapaang nananatili sa kanya. Tingnan po natin. Pangalawa, ito'y may kakayanan o kapangyarihan. Yung kapayapaan ng Diyos na sinasabi na rito, 2 points na po tayo at magtatapos na po ako. Ito'y may kakayanan o kapangyarihan. Ano kapangyarihan ito? Mag-ingat sa ating puso't isipan.
O tuloy natin ang basa sa verse 7. Na hindi masayod at ang kapayapaan ng Diyos. Pangalawang praise, na di masayod ng pag-iisip. Pangatlo, ay mag-iingat sa inyong puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Ano ibig sabihin doon kay Kristo Jesus? Yung kapayapaan ng Diyos, ang lagi mong iisipin yung patungkol kay Kristo. Yung patungkol sa pagpupuri sa Panginoon. Yun yung may dudulot ng kapayapaan ng Diyos. Lagi kang may kapayapaan pag binabalik-balikan mo ang aral tungkol kay Kristo na ginawa sa buhay mo. So yun yung nakita ni Pablo na kapayapaang meron siya. Na ini-impart niya, na sinasabi niya, na sinulat niya sa mga taga-Pilipos. So iyon, ito yung mag-iingat sa inyo, sa iyong isipan, sa ating mga puso't isipan. So napaka-amazing po nito na ang kapayapaan ng Diyos na hindi sa isang salin, hindi malirip, hindi maarok, hindi masayod, hindi mo lubos maisip. Wow! Diba? Ganun po ang sinasabi ni Pablo. Sa 7c po yan. So yun po yung sinabi niya. Pero ang supporting verse, tingnan po natin yan, dahil tayo Kristiyano. In John chapter 14:27, ito po ang sabi niya, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay bibigay ko sa inyo. Sino nagsabi nito? Si Jesus Christ. Pag sinabing iniwan, kung ano yung meron si Kristo, makinig kayo mabuti, kung anong kapayapaang meron siya, ay meron tayo. Ano ibig sabihin nito? Si Jesus Christ, pinersecute, babatuhin, nakakalpas, yung siya ipapango sa krus, yung siya ay nilalatigo, punong-puno siya ng kapayapaan. Yung aliwalas ng kanyang mukha na parang makikita mo, ano ba itong taong ito? Bakit hinahagupit na? Pero yung mukha niya hindi nakikitang nagagalit. Punong-puno ng kapayapaan. Bakit? Ang kapayapaan ng Diyos ay nasa kanya. At yun din ang sinasabi nitong ang kapayapaan ko ay binibigay ko sa inyo at iniiwan ko sa inyo. Wow! Grabe ang kapayapaan ito. Gaya ni Kristong payapang-payapa, anuman ang gawin sa kanya ng tao. Tayo, nawa, ay magiing ganoon. Magtiwala tayo sa kapayapaang ibinibigay ng Panginoon. Sana mag-manifest ang kapayapaan ng Diyos sa buhay natin. Wow, kahit naagupitin ka, si Pablo, si Esteban, kahit binabato, puno-puno siya ng kapayapaan. Wow! Bakit? Alam niya, pinaglilingkuran niya, matuwid na hukom. Ang kapayapaan niya, manhid na ang katawan niya, kababato ng tao. Pero ano nangyari sa kanya? Payapang-payapa siya. Hindi siya nagagalit. Amen. Kita mo, magagawa ang kapangyarihan nito'y makapag-iingat sa ating puso at isipan. Napakabuti ng ating Panginoon. At ang sabi niya rito, itutuloy ko, hindi gaya na ibinibigay ng sanlibutan. Ang kapayapaan ibinibigay ko. Ang ibinibigay ko sa inyo ay ito, kapayapaan. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso ni matakot man. Kasi si Jesus Christ, yung meron siya, walang takot. Sa kanyang harapin dito sa buhay, dito sa mundo, wala siyang takot. Bakit? Meron siyang ama na kanyang sinunod. Doon siya sumunod sa kapayapaang meron ang ama. At ini-impart niya ito sa atin. Ibinibigay niya, iniiwan niya ito. Tanggapin mo. Tanggapin natin ngayon ang kapayapaang ito. Kaya kahit anong mangyari, kahit ilang pandemya pa dumating sa buhay natin, magkaroon tayo ng kapayapaan. Bakit? Si Kristo ang tunay na kapayapaan natin. Ibinigay niya sa atin ang kapayapaan niya. Amen? Marami tayong kinakatakutan. Ano yung araw ng bukas? Kailan pa matapos itong pandemya ito? Ang dami natin kinakatakutan. Huwag tayong matakot. Ang tunay na Kristiyano ay punong-puno ng kapayapaan. Yun po yung sinasabi niya sa kanyang mga alagad. Okay, sa Psalms 29 verse 11, sabi niya, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Ang tunay na kalakasan ay ano? Kapayapaan. Okay, kapayapaan. Sabi niya, pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Alam niyo po ang tunay na blessing. Hindi naman yung yayaman ka eh. Hindi naman yung maganda yung trabaho mo eh. Hindi naman yung kilalanin ka ng mundo eh. Maging popular kay, hindi yun ang tunay na blessing.
O yung mga anak mo ganito. O ikaw ay naging ganito. O mataas ang pinag-aralan natin. Hindi yun ang tunay na blessing. Ang tunay na blessing ay ang kapayapaang hindi malirip sa buhay natin. Kaya ang mundo takang-taka sa atin. Ano ba itong taong ito nakaranas naman ng ganitong buhay niya? Pero bakit may nagpapatuloy pa rin? Bakit sila pa rin ay payapang-payapa? Diba? Hindi mo masayod ng iyong pag-iisip. May mga kapatiran tayo, may mga sakit at karamdaman. Diba? Pinagpe-pray natin, diba? Pero huwag tayo magkaroon ng kabalisahan. Tayo magkaroon ng kapayapaan. Diba? Napakasarap ng ang magagawa ng kapayapaan sa buhay natin kung makikilala lamang natin na tinuturo ngayon sa pagkakataon ito. Ang sabi niya ito, ang tunay na blessing. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan. Ang Diyos ng kapayapaan o ang Panginoon ng kapayapaan, ang sinasabi niya rito, ay sabi niya, magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. sa anumang sitwasyon, ibig sabihin, at sa kahit anong kaparaanan, naroon ang kapayapaan. By all means, kahit anong paraan, anumang pangyayari, magkakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? Ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Ang ganda ng magagawa ng kapayapaan sa buhay ng tunay at totoong Kristiyano. Sa mga pangyayari sa ating mga buhay, alam niyo po ba, habang minimedit ko rin to, meron sinasabi sa Biblia, baka si Jesus Christ, sa doon sa wind, di ba, yung natutulog siya sa bangka, kasama yung mga alagad niya. Ano nangyari doon? Payapang-payapa siya, di ba? Pero tumataas na yung mga alon, ang lakas na ng mga hangin, sumisipon na, yung mga alagad, tarantang-taranta, balisang-balisa. Alam mo, sabi ng alagad sa kanya, Panginoon, ginising niya ang Panginoon. Natutulog ang Panginoon. Birayin mo yung tubig, pumapasok na sa bangka, Panginoon nahihimbing pa. Di ba? Ang Panginoon ba'y manhid? Hindi manhid ang Panginoon. Ikaw nga, pag natutulog ka, kagating ka ng lamok, napapaano ka di ba? Yung pa kaya mabasa ka ng tubig, gumagano talaga yung tubig. Naglilimas na nga, sa context na yun, naglilimas na yung mga alagad. Ibig sabihin, nababasa na talaga sila ron. Pero paano punong-puno ng kapayapaan? Amen. Tulog na tulog siya. Ginising siya ng mga alagad. Panginoon, Guro, Master, sabi niya, hindi wala bang malay ka? Tayo lulubog na. Sabi niya, sabi ng Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, makinig kayo mabuti. Ito ang salitang ginamit niya. Peace, be still. Bakit? Panginoon, sabi ko, Lord, bakit peace? Alam niyo po ba, pag punong-puno ka ng kapayapaan, ang kapangyarihan nito, magagawa nito ang mga bagay na hindi mo sukat akalain. Hangin. At yun ay humupa. Tumahimik. Wow! Pag ikaw pala'y punong-puno ng kapayapaan, all things is plain. Lahat ng bagay ay malinis, maayos. Maayos at smooth ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil punong-puno ka ng kapayapaan. Ito yung kapayapaang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Na sinasabi niya sa John chapter 14, ibinibigay ko sa inyo. Tingnan nyo, kahit anong mangyari sa buhay niya, hindi siya natatakot. Diba? So, tuloy pa tayo. Pangalawa, sumunod doon, meron pa akong nasilip ulit. Yung sinabi niya sa babae, inaagasan ng 12 taon na nadudugo yung babae. Hinipo yung kanyang laylayan, di ba? Yun ang sabi ng babae, mahipo ko lang, ako'y gagaling. Ang laylayan ng Panginoon na yun. Sabi niya, yun ang nagpapagaling yun, mahipo ko lang. Edit nahipo siya, ang ginawa ng Panginoon, naramdaman niya, may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Humarap siya dun sa sa mga tao na nandun sa nilalagpasan niya. Pero nandun lang naman yung babae. Hindi ba? So ano sinabi niya sa babae? Ito po yan. Sabi niya, anak, your faith made you whole. Ang sabi niya, hindi niya lang sinabing, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Ang sabi niya, sinundan niya, go in peace. Pumayapa ka, umayo ka. Ibig sabihin, huwag na ikaw mag-alala na kung pinagaling ka ba talaga o hindi. Pumayapa ka na.
Ibig sabihin, alam niyo po ba sa mga may sakit natin, makikinig kayo mabuti, may mga may karamdaman tayo mga kapatiran, na sometimes tayo umiiyak, tayo yung nananalangin, Lord, mahabag ka sa kanila. Ito ang turo ng Panginoon sa atin sa ngayon. Pistil ka lamang, sabihin mo, peace. Kapayapaan. Kasi kung anong kapayapaan meron ka, papayapa rin yung pinagpe-pray mo. Amen. Hindi na magugulmihanan yun. Amen. May isang senaryo nangyari sa aking buhay. Hindi ko na sana ikukwento, pero malakas ang aking nararamdaman na ito yung makakatulong. May isang inaalihan na banal ng masamang espiritu. Ako pinatawag. Ako lang talaga mag-isa pumunta doon. Talaga ang laki ng tao, tumitilapon, ang mga kainuman niya. Talagang humahagis. Nagtanong ako, ano nangyari? Pagpunta ko, kasi payapa naman ako umaalis sa bahay dito. Papunta ako ng looban. Nagsusumbong na sila. Hinagis ako, ang lakas. Hindi ko kaya. Hinayakap na nga namin, hindi ko kaya. Ganun ba? Payapa naman ako. Bakit payapa ako ng panahon ngayon? Nung maya-maya, nung narinig ko yung boses ko, tumahimik. At di nagkwento ngayon yung mga tao. Ang dami sa bintana nakatingin kung anong gagawin ko. Nagtiwala ako sa Panginoon. Dahil parang may lakas naman akong loob na pumunta. Ba't ako pupunta doon? Pero habang naglalakad ako, Lord, bahala ka na. Sabi ko, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Payapang-payapa ako eh. Alam niyo po ba magagawa ng kapayapaan? Makapagpapalaya sa demonyo. Tatakas sa demonyo sa iyo. Amen. Alam mo, sinabi ko, eto, hindi ko makalimutan sinabi ko sa kanya. Tinuro ko, sabi ko, pumayapa ka. Ngayon ko lang na-realize, ang salitang payapa ay pagpigil. Ibig sabihin, pagpapahinga. Nasabi ko sa kanya, pumayapa ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo nangyari? Bumagsak siya. At pagkatapos doon, sabi ko, sigurado yan, gutom yan. Sabi ko, pagluto mo ng noodles, may itlog, lagyan mo ng itlog para makabawi siya. Mga mga 20 minutes, ganon. Maya-maya, ano nangyari? Sabi niya ganyan. Lambot na lambot ako. Kasi bakit? Yung lakas na ginamit ni Satan. Ang lalaki ng tao kainuman niya eh. Ang lalaki pa sa kanya, samantalang siya, ang payat-payat. Ipinaghagisan niya, 3. Walang makapigil, takot na rin yung mga kapitbahay kasi nakakita daw siya ng malaking demonyo. Tapos nilukuban daw siya, yun ang naalala niya nung kinukwento sa amin. Ganun ba? Sige, tuloy na ako. Sabi ko, magpasalamat ka sa Panginoon, magandog ka sa Panginoon, magsimba ka. Ipagpasalamat mo yung nangyari sa iyo, pinalaya ka ng Panginoon. Alam niyo, kapangyarihan ng kapayapaan, kayang baguhin lahat ng sitwasyon na hindi maganda. Take niyo po yan. I-note nyo po yung sinabi ko. Bakit? May mga nakalagay sa Bible na sinasabi ng Panginoon, peace. Naalala ko lang yun dahil nasabi ko rin po yun, pumayapa ka. So much for that. Tuloy po na tayo. Note, bilang huli, note. Kahalagaan ng kapayapaan mula sa Diyos sa mga pag-iisip ng mga tunay na Kristiyano. Ang kahalagaan nito, bakit may kahalagaan pa ito? Hindi lamang yung mga signs and wonders ang meron ito. Ito po yung meron ka sa kaisipan mo. Nakakapag-isip ka ng verse 8. Ito po yan. Nakakapag-isip ka ng katotohanan. Nakakapag-isip ka ng kagalang-galang. Nakakapag-isip ka ng matuwid. Nakakapag-isip ka ng malinis. Nakakapag-isip ka ng kaibig-ibig na bagay. Nakakapag-isip ka ng mabuting ulat o good report. Nakakapag-isip ka ng kagalingan o kahusayan. Ikaw'y nakapag-isip ng may kahusayan. Alam niyo kung bakit? Punong-puno ka ng kapayapaan. At pang-8, verse 8, at pang-8 points niya sa verse 8, nagkapatong-patong po ito, 8 puntos din po ito. At nakakapag-isip ka ng kapurihan. Ano ibig sabihin ng kapurihan? Na ibabalik mo sa tamang kapurihan kung kanino nauukol. Yun ang naisip mo, yung mapapurihan ng tao, hindi. Na ibabalik mo ang papuri sa tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Kanino? Kay Jesus Christ, sa ating Panginoon na Master na pinaglilingkuran, na siya nagbigay sa atin, nag-iwan ng kagalakan at kapayapaan sa ating mga buhay. At bilang huli, sabi niya sa verse 8, huling praise,
Una, katotohanan, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat, kagalingan o kahusayan yan ng pag-iisip, bilang huli, kapurihan, at ang kahuli-hulihan ay isipin nyo ang mga bagay na ito. Alam nyo po ba, ang pag-iisip ng mga bagay na ito ay napakahirap? Mahirap para sa ating isipin yung katotohanan. Mahirap isipin yung kagalang-galang na aksyon, o matuwid na pamumuhay, o malinis na kaisipan. Mahirap na isipin yung mga kaibig-ibig, yung katanggap-tanggap, o yung mabubuting report, mabubuting payo. Mahirap gawin po ito. O yung kagalingan, kahusayan ng kaisipan, may magtanong man sa atin, ano ipapayo natin? At yung kapurihan. Mahirap ito. Pero, alam nyo po ang tunay na sagot dito? Isipin nyo ang mga bagay nito, papaano ang tanong? Paano mo maisip ito kung wala kang salita ng Panginoon? Paano natin makapag-isip ng perfect o katotohanan kung wala ang salita ng Panginoon? Kaibig-ibig, paano ka magiging kaibig-ibig? Paano ka maging kagalang-galang, matuwid, malinis ang iyong pag-iisip kung wala kang salita ng Panginoon? Sabi niya po dito sa Ephesians chapter 6 verse 17, matapos na po ako, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Bakit turbante? Bakit helmet? Bakit helmet ito? Bakit ito sa isip to, di ba? Ibig sabihin ito, shield po ito. Ang salita ng Panginoon, gawin natin shield sa ating kaisipan. Ito yung lagi natin pagbulay-bulay, ito lagi natin isip-isipin. Ito yung sinasabi niya, at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon, yung salita, yung Biblia. Baka tayo, di tayo nagbabasa ng Biblia. Kung kailan lang mag-preaching, saka lang tayo makikinig. Dapat meron din tayong daily devotion para makapag-isip tayo ng katotohanan, sapagkat ang salita ng Panginoon ay tunay at totoo lamang. Kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat. Minsan tayo, Kristiyano na, dahil nating ulat na hindi maganda Di ba? Pangit yung binabalita natin sa mga kapatiran. Di ba? Si Pablo, hindi. Nag-isip siya ng mga kaibig-ibig, ng mga bagay na ito, na sabi niya, ang hirap kaya nakakulong ka. Masasabi ito, magpapayo ka doon sa mga nasasakupan mo, sa mga tinuruan mo. Ito yung inyong isipin. Huwag kayong mag-isip na hindi maganda sa mga jail guard, sa mga gobyerno ng imperyo ng Roma. Di ba? Kay Nero. Huwag kayong mag-isip. Kaya ito ang gawin nyo. At bilang huli, 1 Thessalonians po muna tayo, chapter 5 verse 23. Ito ang sabi niya, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Wow! Ang nagpapabanal sa atin ay alin? Kapayapaan! Ito yung nakatagong sekreto. Paano tayo maging banal? Yung kapayapaan ng Diyos na ma-impart sa atin ay binigay ni Kristo na kapayapaan. Ito yung lubos na magbibigay sa atin ng kabanalan. Ulitin natin. At pabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Saan siya magsisimula yung kapayapaang meron ka? Una, para maging banal ang alin? Ang inyong espiritu, threefold nature of man. Ano yon? Spirit, soul, and body. Pero paano maging banal yon kung wala yung kapayapaan ng Diyos? Basahin natin ulit. At ang kabanal, sabi niya, at pabanalin kayo, pabanalin, ibig sabihin, gawin kang banal ng Diyos sa pamamagitan ng kapayapaan. Yun ang pagpapabanal sa atin. Siyempre, Espiritu po yan, ng Panginoon yan, Spirit po yan. Spirit of peace po yan, na meron tayo. Ang sabi niya, at ang inyong Espiritu, kaluluwa at katawan, at ingatang buo at walang kapintasan. Ano mag-iingat? Yung kapayapaang meron tayo. Kasi pag wala kang kapayapaan, paano magiging maayos ang iyong kaisipan? Hello? Paano magiging maayos ang iyong soul? Paano magiging maayos ang katawan mo? Magre-reflect yan sa lahat. Kaisipan, soul mo, at yung katawan mo gagawa na. Pag may kapayapaan ka, susunod ang katawan sa kapayapaan. Amen. Maililigtas ito. At ang sabi niya, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo. And the God of peace sanctify you wholly. Diba? Yung magpapabanal sa atin, yung kapayapaan ng Diyos. Amen. Napakaganda pala nito sa buhay ng isang Kristiyano. So bilang conclusion po natin, sa buhay ni Pablo, sulat din po yan, Thessalonians, Ephesians, puro kay Pablo po yan, na tinukoy natin ngayon sa huling verse natin. Bilang huli,
Ang natutunan natin kay Pablo, siya ay good leader. Siya ay good mentor. Siya yung kahuli-hulihang apostol. Siya yung pinakakulelat. Ibig sabihin, hindi dapat, parang sinasabi sa sarili niya, hindi ako katanggap-tanggap na bilang apostol. Pero siya ay naging tunay na apostol. Dahil sa kanyang mga sulat ito, nakikita natin ang kanyang kamangha-manghang mga bagay na nangyari sa kanyang buhay habang siya ay nakakulong. Habang sinasabi niya sa unang talata ng chapter 1, sabi niya, "For me to live is Christ and to die is gain." Alam niyo ba na nasabi yun? Ang hirap ng makulong ng first imprisonment. Amen. So, ganun po yun. So, ito ang sabi niya sa verse 9. Good mentor siya. At sana makuha na tayo ito, mga leader tayo. Kinakausap kita, leader ng tahanan, tatay. Maaaring nag-iisa ka na lamang, nanay ka na lamang, o tatay ka lamang. Nag-iisa ka na lang na tumatayo bilang isang padre ng pamilya, nanay ng pamilya, at kuya ka na lamang, nag-iisa ka, pwede ka maging leader. Ika'y Kristiyano, pwede ka maging leader. Every Christian is a believer. Is a follower, disciple. A disciple ng Panginoon. Leader ka. Kaya ka naging Kristiyano para mag-lead ka. O maaaring ika'y naglilingkod sa church, ika'y leader. Pastors, ministers, o kaya deacons, deaconess, tagapaglingkod, kinakausap ka ng Panginoon niya. Kinakausap tayo ng Panginoon pare-parehas. Ito po ang sabi niya sa verse 9. Sinabi niya ito sa mga taga-Pilipos, ang sulat niya, ang mga bagay na inyong natutunan, una, ang buhay ni Pablo ay turo sa mga kanyang tinuturuan. Nababasa siya ang kanyang buhay kahit siya ay nakabilanggo. Alam na alam ng mga tao kung ano ang kahinatan niyang buhay niya, ay yung kanyang nangyari sa buhay niya. Maging ang mga nakabilanggo doon, maging ang mga bantay pinto doon, nababasa siya. Ganon din naman tayo sa pagkakataong ito. Marami bumabasa sa ating buhay. Kaibigan, kapatid, kapitbahay, katrabaho, kaeskwela, o sino pa ba nakakasalamuhan natin sa kalsada. Marami tayo na-encounter. Ang tanong, may natutunan ba sa atin? Ulitin ko ulit, ang mga bagay na iyon natutunan at tinanggap, meron ba silang tinanggap sa atin? O narinig? Meron ba silang narinig sa atin? O tayo'y nagbibingi-bingihan? O tayo'y tapilpil ang ating labi para sabihin ang mabuting balita, ang katotohanan? Sinasabi kanina, katotohanan, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting ulat, kagalingan, kausayang, kapurihan. Kung meron ka nito, nasabi ba natin? Si Pablo, eto sinasabi niya sa kanyang mga taga-Pilipos, natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Ibig sabihin sa pananalita niya, sa kilos niya, sa pagpapasa niya ng baton, sa pagbibigay niya ng magandang example, halimbawa, sa kanya nasasakupan. Kung ikay magulang, may nasasakupan ka. Kung ikay may hawak na kumpanya, may nasasakupan ka. Christian ka. Kung ikay pastor, may nasasakupan ka. Tayo ba ay naging magandang leader o mentor? Ito po, sabi niya, ang mga bagay na iyon natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo. Ibig sabihin, meron palang mga tao nakatingin sa atin na gusto tayong gayahin. Ang aking mga anak, makinig kayo mabuti, ang aking mga anak, nakikita ko parang lagi nilang gustong gayahin ako. Bihira yung ganun tao. Yung parang ipinagmamalaki yung kanilang tatay. Mga anak, may kapintasan din ako. Pero ang gayahin natin ay si Kristo. Ang tunay na mentor natin si Jesus Christ. Kaya lamang nagaya ni Pablo ito, dahil ang ginagaya ni Pablo ay si Kristo, ang ating Panginoon. Imitate me as I imitate God, Christ. Yun ang sabi ng ating apostol na ating binabasa sa kanyang mga sulat. Okay, ang mga narinig, sabi niya sa akin, ang mga bagay na ito iyong gawin, at ang Diyos, makinig kayo mabuti, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo.
Alam nyo kung bakit nagkakaproblema ang pamilya, ang mga kumpanya, bakit ang mga leader walang kapayapaan. Hindi maayos ang kanyang pamumuno sa kanyang nasasakupan. Pag punong-puno tayo ng kapayapaan, sigurado ang buhay nila ay punong-puno rin ng kapayapaan. Kung nag-impart tayo sa mga nasasakupan natin na hindi maganda, siguradong magkakagulo ito. Kaya nga, makinig kayo mabuti, may mga ano natin dyan, may narinig tayo sa kalsada, may mga payabangan pa, wala yan sa tatay ko. Wala yan sa tatay ko. Wala yan sa tatay ko. Pero dapat natin sabihin, ang Panginoong Yesus ang ating gagayahin. Wala dapat tayo ibang gagayahin. Ang tunay na pattern, ang great pattern, ang pinakatapat at malinis na pamumuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Si Paul ay punong-puno ng courageous. He is a courageous person. Hindi mo siya makikita ng kahinaan. Puro karatagan ang kanya sinasabi. Nagpapalakas. Tayo ba nagpapalakas sa ating mga kapatiran? Pagka may problema tayo sa mga anak natin, napapalakas ba natin ang loob nila? O sila'y nanghihina? Kung tayo mga pastor, lumalakas ba ang loob ng ating mga kapatiran o yung ating pinamumunuan? Dapat lumakas ang kanilang loob sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Okay. Sinasabi natin, we are His kingdom. Panginoon, ako'y kaharian ng Panginoon. Ako yung kaharian ng Diyos. Bakit? Tinanggap ko ang banal na Espiritu. In Romans chapter 14 verse 17, hindi sa pagkain at inumin, kundi ang katwiran, binalik ulit, at ang kagalakan at kapayapaan ng banal na Espiritu. Yun ang tunay na kaharian. Yung makitaan tayo ng kagalakan at kapayapaan ng sino man tao. Makitaan nawa tayo ng ating mga kapamilya, asawa, anak, mga kapatid, tsuhin, tsahin, pinsan, lolo, lola, mga kapitbahay, katrabaho, kaibigan, kapatiran sa church. Ba't ko hinuli ang church? Sapagkat ang unang taong nakakasalimuhan niya, una, pamilya niya. Pangalawa, kapitbahay niya. Pangatlo, katrabaho niya. At ang church, bandang huli. Tayo ba nakikita? Kasi ang church, alam niyo po bakit ang church, minsan ay natago natin ang identity natin. Kasi madalang tayo magkita-kita. Pero ang pamilya mo, kitang-kita ka kung ikay nagugulumihanan. Kung ikay ngay totoong Kristiyano, alam ng tahanan kung sino ka. Kaya tayo bilang sinasabi natin tayo totoong Kristiyano, makita sa atin ang kamanghang-manghang bagay na Kristong tinanggap natin na tayo'y punong-puno ng kagalakan at kapayapaan. Kung ikay nakinig ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kung tinapos mo ang video ito, purihin ang Panginoon, mabago ang buhay natin pare-parehas. Pasaganain tayo sa kapayapaan at kagalakan dulot ng banal na Espiritu sa buhay natin sa pamamagitan ng pagkitiwala sa ating Panginoong Hesukristo, na siya namang nagbigay sa atin ng lubos-lubos na kapayapaan at kagalakang maglingkod sa Kanya. Sa pagkakataong ito, tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, napasalamatan ka namin sa napakagandang pong salita na hindi may kukumpara ang salita ng Biblia na nagpapaliwanag sa amin. Purihin ka, Ama, sa iyong pinlano. Purihin ka, Panginoong Hesukristo, na ikaw ang tumupad ng plano. Salamat po, Banal na Espiritu, na ikaw ang kumikilos upang maliwanagan namin ang pinlano ng Ama sa aming mga buhay. Salamat po na marami. Tulungan niyo po kami sa mga nakinig, Panginoon, maging matatag kami. Patuloy kami lumakas sa pananampalataya, magapoy kami sa paglilingkod, anumang sitwasyon. Marami mandanasin ang aming bansang Pilipinas. Ay, alam po namin, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon. Di mo kami iiwan, di pababayaan, mga Panginoon. Sapagkat ang kagalakan at kapayapaan ang siyang maghahari po sa aming mga buhay, Panginoon. Nasa gayon patuloy kami maging banal, Panginoon, hanggang sa iyong pagpaparito, Panginoon. Salamat po na marami, Panginoon, sa live streaming na ito na ginagamit yung pong instrumento upang maipahayag ang iyong dakilang salita, dalisay na salita, makapangyarihang salita na nakapagbabago ng buhay
ng sino mang sumampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat po sa buhay ng mga tagapag-ayos, tagapangasiwa, Panginoon, ng iglesyang ito. Salamat po sa buhay ng aming kapatid na Deacon Mao sa pag-aasikaso ng mga magandang bagay, equipments, Panginoon, upang mapag-igi, mapainam ang pagpapahayag ng iyong salita. Salamat po sa buong pamunuan ng Montalban Community Church of Jesus Christ. Nawa magpatuloy kami, ang liwanag niyo po at ang asin ay masilayan sa Montalban Community Church of Jesus Christ. Hindi lamang, Panginoon, sa pangalan, Panginoon, kundi sa bawat pamilya, sa bawat buhay ng mga Kristiyano, katatayan, kananayan, kabataan, children, mga teachers. Salamat po na marami, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, patuloy naming hanapin ang iyong kaluwalhatian mula sa kaluwalhatian hanggang sa lubos kami, Panginoon, na maging kawangis mo. Salamat po na marami, Panginoon. Ipinagkakatiwala din po namin ito sa mga taong nakarinig, hindi man Kristiyano, Panginoon, na nakarinig ito, Panginoon. Kausapin niyo po sila. Born again po sila. Na hindi po sa pag-anib sa iglesia ang tunay, Panginoon, na nakapayapaan, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, ang may relasyon sa iyo, ang makapagliligtas sa amin. Salamat po na marami, Panginoon. Gabayan niyo po sila, ang mga nakinig sa live streaming, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, hanggang sa patuloy na kanilang buhay, maalala nila ang iyong mga salita. Purihin ka, Ama, ibinabalik ang buong luwalhati, buong pasasalamat, buong karangalan, kadakilaan, magpasawalang hanggan sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Salamat po sa inyo at pagbabalik po ng ating magla-live streaming pa po ulit ako sa Miyerkules po. Meron po tayong break na po ulit natin pagtuturo tungkol sa kaligtasan, sa Doctrines of Salvation. Sa Miyerkules po, mag-tune in po tayo at wag po tayong makalimot sa mga aral patungkol sa Biblia, salita ng Panginoon. Suriin natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon at himayin po natin ito kung anong mga verse po ito. Salamat po sa inyo lahat, sa inyong pakikinig. At i-share po natin ito. Kung meron po kayong pagkakataon, share po natin ito. At hayaan nyo pong mabigyan nyo ng karangalan ang Panginoon, hindi po tagapagsalita. At sa mga susunod na pagtuturo, may mga tatayo po dito. Hayaan nyo po na sila ay patuloy natin suportahan. I-share po natin ang kanilang mga live streaming. Salamat po sa inyong lahat. At prayer meeting po, ilang linggo na po kung walang busy po kami. So sa mga kalakihan, may meeting po tayo sa Sunday. Kita-kita po tayo dito, after lunch po, dito na po tayo kumain. After lunch, meeting po tayo. Ang kalalakihan, hiling po namin na kayong lahat ay dumalo. Mahalaga po ang ating pag-uusapan. Planning po tayo sa buong isang taon nitong 2021. So salamat po at sa Diyos po ang papuri. To God be all glory forever. Amen. Benediction po. Sumainyo ang kagalakan, kapayapaan ng isang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo maghahari sa lahat ng araw ng ating mga buhay. Amen.